Sa loob ng mahigit isang siglo, ang Gaza Strip ay naging sentro ng kaguluhang pampulitika at armadong labanan, habang ang mga Zionista at Arabong nasyonalista ay naglalaban para sa kontrol ng lupang inaangkin nila. Ang mga labanang ito ay nag-ugat pa noong huling bahagi ng ika-11 at unang bahagi ng ika-20 siglo nang magsimulang lumaganap ang Zionismo sa Gaza na nagdulot ng pagdami ng mga Hudyo na lumilipat sa Palestina na noon ay nasa ilalim ng pamamahala ng Imperyong Ottoman. Habang lumalala ang tensyon, sinuportahan ng kanluran ang mga migranteng Hudyo sa paglikha ng pambansang tahanan ng Judaismo sa Gaza. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagpasya ang United Nations na hatiin ang Palestina sa magkahiwalay na estadong Arabo at Hudyo at idineklara ng Israel ang kanilang kalayaan noong Mayo ng 1948. Ang mga nakapaligid na hukbong Arabo na nag-angkin sa lupang ito bago pa man itinatag ang Israel ay sumalakay pagkatapos nito. Nakaligtas ang Israel at nagpatuloy na sakupin ang karagdagang teritoryo sa tinaguriang digmaang Arabo-Israel. Dahil dito, daan-daang libong Palestino ang nawalan ng tirahan. Lalong lumala ito nang sakupin ng Israel ang Gaza Strip, silangang Jerusalem at West Bank matapos ang digmaan noong 1948. Matapos maresolba ang mga sigalot, hindi kailanman nagkaroon ng permanenteng kasunduan na angkop para sa parehong estadong Hudyo at Arabo. Noong 2007, muling kinuha ng grupong militante na Hamas ang kontrol sa Gaza Strip. Kaya naman, ang Israel sa tulong ng Ehipto ay nagpatupad ng blockade sa rehiyon na nagdulot ng ilang armadong labanan sa buong Gaza. Sa makabagong panahon, at dito natin natagpuan ang ating mga sarili ngayon, sa pinakabago at pinakamalaking digmaan na naranasan ng Gaza mula noong 1948. Nagsimula ito noong ika-7 ng Oktubre, 2023. Ang kasalukuyang digmaan sa Gaza ay naging isang mapaminsala at nakamamatay na labanan na nagpilit sa mga Palestinian na lumikas mula sa rehiyon at nagbago sa anyo ng Gaza sa hinaharap. Ngayon, nakasalalay sa balanse ang kapalaran ng rehiyon. Sa video natin ngayon, susuriin natin ang mga kaganapan at labanan ng nagpapatuloy na digmaan sa Gaza. Titingnan natin kung paano nagsimula ang labanan at kung paano ito nagpapatuloy hanggang ngayon. Maligayang pagdating sa Wars of the World. Ang Gaza Strip ay pinamumunuan ng grupong Islamistang militante na Hamas mula noong dumating sila noong 2007 at ang blockade na ipinataw ng Egypt at Israel bilang resulta nito ay naging napakasama para sa ekonomiya ng mga Palestino. Habang inilarawan ng mga opisyal ng Israel ang blockade bilang isang kinakailangang hakbang para matiyak ang seguridad ng kanilang mga hangganan, nagdulot naman ng pag-aalala ang mga internasyonal na organisasyon ng karapatang pantao na ginagamit ang blockade bilang isang uri ng parusa. Ang blockade ay nagdulot ng sunod-sunod na armadong labanan, kabilang na ang 4 na opisyal na digmaan na naganap mula 2008 hanggang 2009 at muli noong 2012, 2014 at 2021. Ang digmaan noong 2023 ang pinakabago sa isang rehiyong naging politikal na magkaaway na wala pang malinaw na solusyon sa ngayon. Ang mga karagdagang labanan na ito ay lalo pang nagpahirap sa kalagayan ng mga mamamayan ng Palestina na ayaw nang masangkot pa sa panibagong labanan dahil sa lumalalang krisis pang makatao sa kanilang bansa. Gayunpaman, nagsimula ng magplano ng pagsalakay ang Hamas. Opisyal na nagsimula ang digmaan sa Gaza noong 2023 noong ika-7 ng Oktubre nang inilunsad ng Hamas ang isang malakihang sorpresang pag-atake sa Israel mula sa kanilang posisyon sa Gaza Strip. Sa tinaguriang Operasyon Al-Aqsa Flood, nagpakawala ang Hamas ng napakaraming rocket
humigit kumulang 3,000 hanggang 5,000 na nakatutok sa timog at gitnang bahagi ng Israel. Tumama ang mga rocket sa lupa ng Israel sa loob ng 20 minuto, ngunit 5 lamang ang nasawi. Samantala, nagsimulang pumasok sa bansa ang mga militante ng Hamas, tumatawid sa hangganan. Sa lahat ng uri ng sasakyan, mula sa mga paraglider hanggang sa mga truck at speedboat, mas marami pang napatay ang mga militanteng ito kaysa sa kanilang mga rocket. Unti-unti, ang mga kalalakihan sa lupa ay pumasok sa mga pamayanang Israeli o kibbutzim, kung saan nagsimula silang sunugin ang mga gusali at kumuha ng mga bihag. Malapit sa Raim, humigit kumulang 325 sibilyan ang pinaslang o kinuha bilang bihag ng mga militante ng Hamas, na iniulat na nagsagawa ng pagpapahirap sa kanilang mga bihag. Habang nagdeklara ng emerhensya ang Israel, ang kanilang pamahalaan na pinamumunuan ni Benjamin Netanyahu ay napuna dahil sa pagkabigong mapigilan ang mga mandirigma ng Hamas nang magsimula silang sumalakay. Hindi agad tinaas ng militar ang alerto nang makita ang kilos ng Hamas palapit sa kanilang hangganan. Sa mga araw bago ang pag-atake, hindi rin naipaalam sa mga lider ng politika na maaaring sumiklab ang isang digmaan anumang oras. Kung naitaas agad ang alarma, posibleng naiwasan ang malawakang patayan ng sibilyan at paglala ng tunggalian sa digmaan. Ayon sa mga opisyal ng Hamas, ang pag-atake ay isang maingat na planadong pagtatangka upang muling buhayin ang diwa ng paglaban sa Israel sa hanay ng mga Palestino na may layuning magtatag ng isang permanenteng kalagayan ng digmaan. Gayunpaman, hindi hinahangad ng mga Palestino ang tunggalian. Ang mga dati ng pagsubok sa kanilang bansa ay nangangahulugan na hindi talaga sila handa na muling masangkot sa isa pang malakihang digmaan, lalo na matapos ang mga epekto ng mga nagdaang dekada ng labanan. Pinangunahan ng mga puwersa ng depensa ng Israel ang kontra-atake laban sa Hamas ilang oras lamang matapos salakayin ng mga militante. Ayon sa ulat, nahirapan silang matukoy kung aling mga lugar ang inatake ng Hamas at alin ang tanging mga sibilyan at sarili nilang mga tauhan lamang ang naroon. Lumabas sa telebisyon si punong ministro Netanyahu noong hapon na iyon upang ipaalam sa mga tao ng Israel na sila ay tunay ngang nasa digmaan at tinukoy ang lungsod ng Gaza bilang isang lungsod ng kasamaan. Habang idineklara ng Israel Defense Forces ang kahandaan para sa digmaan, ang Israel Electric Corporation na nagsusuplay ng kuryente sa malaking bahagi ng Gaza ay pinutol ang kuryente sa Palestina na nag-iwan sa karamihan ng mga mamamayan nito sa dilim. Isa sa mga unang unit na ipinadala malapit sa hangganan ay ang Yamam Counter-Terrorism Guard na sinamahan ng 4 na bagong dibisyon. Ang mga reserbang militar ng Israel ay itinalaga sa West Bank at sa kahabaan ng hangganan ng Israel sa Syria at Lebanon. Ang mga mamamayang Israeli na nakatira sa loob ng 80 kilometro o 50 milya mula sa Gaza ay inilagay sa estado ng emerhensya at inutusan na manatili malapit sa mga silungan. Habang bukas pa ang pangunahing paliparan ng Israel, maraming flight ang nakansela dahil sa pagsasara ng mga kalsada sa paligid ng Gaza at Tel Aviv. Habang pinaplano ng Israel na magsagawa ng malawakang pagsalakay sa Gaza Strip upang bawiin ang kontrol mula sa Hamas, nag-alok ang militanteng grupo na palayain ang lahat ng bihag kung muling iisipin ng Israel Defense Forces ang kanilang pag-atake. Sa huli, tumanggi sila. Unang dumating ang mga airstrike na isinagawa ng Israeli Air Force. Sa unang 20 araw ng digmaan, humigit kumulang 350 Palestino ang namamatay kada 24 na oras. Sa unang mga araw ng digmaan, hinarangan ng Israel ang pagpasok ng pagkain at gasolina sa Palestina na inilarawan ng non-profit watchdog group na Human Rights Watch bilang, ayon sa kanila, isang panawagan na gumawa ng krimen sa digmaan. Pinangunahan ang hakbang na ito ni Defense Minister Gallant, na sa kalaunan ay lumuwag ang presyon nang himukin ni Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos ang Israel Defense Forces na tapusin ang paglusob. Pagsapit ng ika-13 ng Oktubre, naglabas ng utos ang Israel Defense Forces na lumikas ang mga mamamayan mula sa Gaza City, ngunit hinikayat ng Hamas ang mga nakatira roon na huwag sumunod. Nagsimulang tumakas ang mga refugee patungong timog, ngunit 70 ang namatay nang sumabog ang isang bomba
sa isa sa mga itinuring na ligtas na ruta. Sa paglipas ng Oktubre, nagpatuloy ang pambobomba ng Israel sa Gaza. Tinarget nila mismo ang lungsod ng Gaza, kung saan maraming sibilyan pa rin ang naninirahan. Kapansin-pansin, daan-daang Palestino ang napatay nang sumabog ang isang bomba sa Al-Ali Arabi Baptist Hospital. Itinanggi ng Israel Defense Forces ang pagkakasangkot sa pambobombang ito, sinasabing ang pagsabog ay resulta ng pumalyang rocket na inilunsad ng mga jihadista sa Palestina. Gayunpaman, itinanggi rin nila ang anumang pagkakasangkot. Pagsapit ng ika-27 ng Oktubre, nagsimulang magtipon ang Israel ng humigit kumulang 100,000 sundalo upang magsagawa ng isang opensibang lupa sa hilagang Gaza. Habang naghahanda ang mga puwersang ito na umatake, patuloy ang mga karagdagang airstrike sa paligid ng mga ospital ng Palestino na pumapatay ng libo-libo. Mahigit 100 sibilyang Palestino ang mapapatay rin sa pagtatapos ng Oktubre nang bombahin ng mga puwersa ng Israel ang isang malaking gusali ng apartment sa gitnang Gaza. Kinabukasan, ang unang mga Palestinong refugee ay umalis ng Gaza patungong Ehipto. Binubuo sila ng 500 katao, marami sa kanila ay malubhang nasugatan. Ang unang tigil putukan ay dumating noong huling bahagi ng Nobyembre na pinamagitan ng suporta mula sa Qatar at ilang bihag ay pinalaya mula sa magkabilang panig. Pagsapit ng ika-24 ng Nobyembre, natigil ang aktibong labanan, ngunit parehong Hamas at Israel ay nag-akusahan sa isa't isa ng paglabag sa tigil putukan. Pagsapit ng ika-1 ng Disyembre, natapos na ang tigil putukan at hindi nagtagal ay muling narinig ang mga putok ng bomba at baril na umaalingaw-ngaw sa buong lungsod ng Gaza. Habang walang tigil na binobomba ng Israel Defense Forces ang lungsod ng Gaza, sinalubong sila ng matinding paglaban. 21 sundalong Israeli ang napatay nang magpakawala ng rocket-propelled grenade ang mga militanteng Palestino sa isang tangke ng Israel Defense Forces na naging sanhi ng pagbagsak ng mga nasirang gusali sa paligid ng pinangyarihan. Ito ang pinakamadugong araw para sa Israel sa digmaan hanggang ngayon. Nagpatuloy ang Israel Defense Forces sa pag-atake sa Gaza noong Enero, na nagdulot ng maraming nasawing sibilyan, na ikinabahala ng mga organisasyong pangkarapatang pantao at internasyonal na tagapagmasid. Pagsapit ng Pebrero 2020 gayunpaman, inilipat ng Israel ang kanilang atensyon sa ibang lokasyon. Ang Rafah, na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Gaza Strip, ay nasa humigit kumulang 30 kilometro o 19 na milya timog-kanluran ng lungsod ng Gaza. Karamihan sa mga Palestino na napaalis sa kanilang mga tahanan ay tumakas papunta rito mula sa Hilaga. Noong panahon na nais sakupin ng Israel ang Rafah, tinatayang nasa 1.4 milyong Palestinian na mga refugee ang narito, mga 70% ng kabuuang populasyon ng Gaza. Nagsimula ang mga unang yugto ng opensiba sa Rafah sa pamamagitan ng pambobomba at isang operasyon ng pagsagip ng mga bihag habang sinusubukan ng mga puwersa ng Israel Defense Forces na mabawi ang mga bilanggo na dinakip ng Hamas. Habang lumalakas ang presensya ng Israel sa labas ng lungsod, pinutol ng Israel Defense Forces ang supply ng pagkain at tulong para sa mga refugee sa Rafah at daan-daan ang napatay o nasugatan habang tinatangka ng mga tao na salubungin ang mga truck ng tulong. Dahil sa mga pag-ataking ito, ilang international na aid workers mula sa World Central Kitchen ang napatay, na nasawi sa isang airstrike ng Israel noong ika-1 ng Abril 2024. Dahil dito, maraming tagapagbigay ng tulong ang umatras mula sa Gaza, na naglagay sa mga Palestino sa mas malubhang kalagayan. Habang nangyayari ito, naghahanda naman ang Israel Defense Forces para sa isang malawakang opensiba sa Rafah. Bago ang pag-atake, nagtayo ang Israel ng bagong kalsada mula silangan hanggang kanlurang Gaza, na may layuning magmobilisa ng kanilang mga tropa at pagdugtungin ang mga posisyon ng Israel Defense Forces. Pagsapit ng ika-7 ng Abril, nagsimulang umatras ang mga puwersa ng Israel Defense Forces mula sa mismong lungsod ng Gaza at nagsimulang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga Palestinong lumikas na naninirahan sa Rafah. Kumalat ang mga tsismis tungkol sa isang pag-atake sa Rafah, na lalo pang lumala ng simula ng Israel
ang mas matinding mga airstrike sa lungsod. Pagsapit ng katapusan ng Abril, nagbanta ang Israel na magsasagawa ng malawakang opensiba sa Rafah at nagsimulang utusan ang mga sibilyan na lumikas patungo sa agrikultural na lugar ng Al-Mawasi. Sa kabila ng mga pagtatangka ng Egypt at Qatar na magpatupad muli ng tigil putukan, ipinagpatuloy ng Israel ang plano nitong salakayin ang Rafah. Nagsimulang magtipon ang Israel Defense Forces sa labas ng lungsod noong ika-31 ng Mayo 2024 at kinabukasan ay kinuha nila ang kontrol sa tawiran ng Rafah na nagharang sa mga madaling ruta ng pagtakas papuntang Egypt. Nagsimulang lumikas ang daan-daang libong Palestino mula sa Rafah habang patuloy na inaatake ng Israel Defense Forces ang mga paaralan at kampo ng mga refugee sa labas ng lungsod. Sa isang pag-atake sa kampo ng mga refugee sa Nusayrat noong ika-8 ng Hunyo, 4 na Israeli na bihag ang nailigtas at 274 na Palestino ang napatay. Sinundan ito ng pananakop sa Al-Shuyaya na barangay at mga pag-atake sa 21 pang paaralan. Ang opensiba sa Rafah ay sinundan ng isang pag-atake ng Israel sa Khan Yunis, isa pang lungsod sa katimugang bahagi ng Gaza Strip, kung saan marami ring mga Palestino ang naitaboy noon. Nagsimula ang pag-atake noong ika-22 ng Hulyo, 2024 at 73 na Palestino ang nasawi sa araw na iyon lamang. Malaking bahagi ng Khan Yunus ang nawasak sa pagsalakay, lalo na ang Grand Mosque na labis na napinsala. Ipinahayag ng Israel Defense Forces na nakapatay sila ng mahigit 250 na militante ng Palestino sa loob ng isang buwang opensiba sa Khan Yunis at tuluyang umatras noong huling bahagi ng Agosto sa buong Timog Gaza. Noong Agosto at unang bahagi ng Setyembre, inihayag ng Israel Defense Forces ang pagkamatay ng mahigit 200 pang militante sa Tel Al-Sultan at naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake ng misil sa isang maliit na kampo sa Al-Mawasi na ikinasawi ng hanggang 40 Palestino. Sa ilang bahagi ng lupa sa Timog Gaza na dating pag-aari ng Palestina at ngayoy kontrolado na ng Israel, ang susunod na hakbang ng Israel Defense Forces ay palawakin pa ang pananakop patungong Hilaga. Nagsagawa ng sunod-sunod na airstrike at opensiba sa lupa para sa natitirang bahagi ng 2024. Nagsimula ang Oktubre sa mga karagdagang airstrike. Partikular na winasak ang Shuhada Al-Aqsa Mosque sa lungsod ng Deir el-Balah. Kalaunan sa parehong buwan, isang pag-atake sa Rufaida School na ginawang pansamantalang kanlungan sa parehong lungsod ang pumatay sa 28 Palestino at nakasugat pa ng 54. Noong ika-16 ng Oktubre, na-intercept at napatay ng mga puwersa ng Israel Defense Forces sa lupa si Yahya Sinwar, isang kilalang leader ng Hamas, sa isang madugong engkwentro sa kampo ng mga refugee sa Tal al-Sultan. Kasabay ng pagpatay nila kay Sinwar, hindi nila alam na siya iyon. Kalaunan siyang nakilala sa pamamagitan ng dental records matapos ang balita ng pagkamatay ni Sinwar. Si Joe Biden ay muling namagitan upang himukin ang Israel na tapusin na ang digmaan. Gayunpaman, nagpatuloy ang labanan habang inilunsad ng Israel Defense Forces ang mga kampanya sa gitna at hilagang bahagi ng Gaza. Tinarget nila ang Jabalia, mga 4 na kilometro o 2.5 milya sa hilaga ng Gaza City. Mananatili dito ang mga puwersang Israeli sa halos buong Oktubre, kung saan tuloy-tuloy ang mga airstrike na pumatay ng daan-daan. Pagsapit ng katapusan ng taon, sa mga sagupaan sa Jabalia, 10 operatiba ng Hamas at 3 sundalo ng Israel Defense Forces ang nasawi dahil parehong naging target ng masusing mga kampanya. Noong kalagitnaan ng Oktubre, ipinadala ang mga tangke upang palibutan ang Jabalia at habang mas lumalalim ang pagpasok ng Israel Defense Forces sa teritoryo ng mga Palestino, bumaba sa pinakamababa ang mga padalang tulong. Naglabas ng babala ang United Nations na ang buong populasyon ng Hilagang Gaza ay nanganganib na mamatay dahil sa sakit, gutom at karahasan bilang resulta nito. Habang nagpapatuloy ang pambobomba sa Jabalia,
Patuloy ding naglalabas ng mga kautusan ng paglikas ang Israel Defense Forces sa mga naninirahan sa lungsod at patuloy na dumarami ang mga nasasawi. Kasama rin ang dagdag na manggagawang tumutulong. Noong kalagitnaan hanggang huling Oktubre, lalo pang sumulong ang Israel Defense Forces patungong Hilaga para higpitan ang paglusob sa Hilagang Gaza. Ang mga truck ng tulong na patungong Hilaga ay hinarang, pinaputukan ang mga gusaling sibilyan at dinukot ang mga mamamayan. Karaniwang tinatarget sa mga pagdukot ang mga lalaki at batang lalaki. Sa puntong ito, pinaniniwalaan na ng marami na ginagawa ng Israel Defense Forces na isang sonang militar ang North Gaza Strip. At idineklara nila na sino mang nasa lugar, kabilang na ang mga dinukot nila ay mga militante. Noong unang bahagi ng Nobyembre, inihayag ni Brigadier General Itzik Cohen ng Israel Defense Forces sa mga mamamahayag na wala ng sibilyan sa Northern Gaza Strip o ayon sa kanilang definisyon at wala silang balak na payagang makabalik ang mga residente nito. Pagsapit ng 2024 tungo sa 2025, noong Enero ay namagitan ang Qatar para sa panibagong tigil putukan sa pagitan ng mga puwersa ng Israel at Hamas. Sumang-ayon ang Hamas na palayain ang ilang bihag kapalit ng ligtas na pagbabalik ng kanilang mga mandirigma na nakakulong sa mga bilangguan ng Israel. Isa sa mga ibinalik sa Israel ay si Liri Albag, isang sundalo ng Israel Defense Forces na dinukot ng mga militante ng Hamas sa pamayanan ng Nahal Oz noong unang pagsalakay noong 2023. Habang siya ay bihag, nakaranas siya ng matinding, malupit na pisikal na pagtrato mula sa mga militante at kahit na siya ay nagbalik na sa serbisyo militar, naging tagapagsalita siya sa publiko para sa pagpapalaya ng iba pang mga bihag. Bagamat nakakalungkot na ang mga Palestino ang kailangang humarap sa matinding hagupit ng pagsalakay ng Israel Defense Forces, ang Hamas naman ang kilalang naging partikular na malupit sa mga bihag nila. Sa pagpapatupad ng ikalawang tigil putukan, libu-libong mga Palestinong lumikas ang nagsimulang bumalik sa kanilang mga tahanan sa Hilagang Gaza. Sa kabila ng kasunduan, inakusahan ng Hamas ang Israel Defense Forces ng paglabag sa mga termino ng tigil putukan at hindi pinalaya ang ilang mga bihag na Israeli hanggang kalagitnaan ng Pebrero. Sina Netanyahu at ang bagong halal na Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump ay nagbanta na muling simulan ang digmaan kung hindi susunod ang Hamas. At ginawa nga nila ito, pinalaya ang ilang bihag noong ika-13 ng Pebrero. Nagbigay pa ang Hamas ng 6 pang bihag sa Israel Defense Forces noong ika-22 ng Pebrero at humiling ng pagpapalaya sa 600 na nahuling Palestino. Ngunit tumanggi si Netanyahu at binigyang diin na hindi niya papayagan ang paggamit ng mga bihag para sa layuning propaganda. Pagsapit ng ika-25 ng Pebrero, nagkaroon ng kasunduan at daan-daang Palestino ang ibinalik sa Gaza nang walang anumang pampublikong palabas o seremonya. Nakatakdang matapos ang tigil putukan pagsapit ng ika-1 ng Marso, humiling ang Israel ng pagpapalawig upang mapalitan ang lahat ng natitirang bihag, ngunit tumanggi ang Hamas. Maaaring natapos na sana ang digmaan dito dahil may mga pag-uusap na posibleng magpapaalis sa Israel Defense Forces mula Gaza, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nangyari. Nais din ng Israel na palawigin ang tigil putukan upang masaklaw ang panahon ng Ramadan at Paskwa para sa mga Muslim at Hudyo, ayon sa pagkakabanggit, kung saan parehong mga patay at buhay na bihag ay mapapalitan sa panahong iyon. Gayunpaman, nag-alala ang Hamas na maaaring sirain ng Israel ang tigil putukan kung hindi ito gagawing permanente agad. Pwedeng ituloy ng Israel ang digmaan kahit kailan at magtakda ng tigil putukan batay sa kanilang kondisyon. At kaya naman tinanggihan ang kabuuang kasunduan. Noong ika-18 ng Marso, muling nagpatuloy ang labanan. Isang biglaang pag-atake mula sa Israel ang nagdulot ng mga airstrike na bumagsak sa buong Gaza, kung saan 400 Palestino ang nawalan ng buhay. Ang mga pag-ataking ito ay pumatay rin sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno ng Palestina, kabilang si Issam al-Daalis,
na sa esensya ay gumaganap bilang punong ministro ng bansa. Kasama ring napatay sa mga airstrike na ito sina Mahmoud Abu Wafta, ang Undersecretary ng Interior Ministry ng Gaza Strip, at Bajat Abu Sultan, ang hepe ng International Security. Bukod sa mga nasawi, ilang miyembro ng Political Bureau ang namatay rin sa mga pag-atake, pati na si Mohammed Al-Batran, ang commander ng artillery unit ng Palestinian Popular Resistance Committee. Habang muling nagsimula ang labanan sa malaking bahagi ng Gaza, sinimulan ng Israel Defense Forces na targetin ang mga ospital at mga opisina ng United Nations at nagpaputok din sila sa mga sasakyang pang-humanitarian na muling nagdadala ng tulong sa mga Palestino sa Hilaga. Sa puntong ito, nagsimulang humarap ang Hamas sa malawakang pagtutol mula sa libu-libong Palestino sa buong Gaza na nananawagan na tapusin na nila ang digmaan at talikuran ang kanilang pamumuno sa Gaza Strip. Ang mga Palestinong ito ay napagod na sa mga taon ng digmaan na sumira sa kanilang bansa, pati na rin sa pagkakait sa kanila ng kalayaan sa pagsasalita tuwing nagpapahayag sila ng opinyon tungkol sa digmaan. Ngunit sa kabila nito, malungkot na nagpatuloy pa rin ang digmaan. Noong unang bahagi ng Abril, binomba ng mga eroplanong Israeli ang mga gusaling sibilyan sa Shuyaya at muling napalibutan ng mga sasakyang militar ng Israel ang Rafah. Sa buong buwan ng Abril, pinahigpit ng Israel Defense Forces ang kontrol na nakukuha nito sa Gaza bago ang tigil putukan at nagpatuloy sa pambobomba ng mga tirahan, paaralan at ospital. Sa mga unang araw ng Mayo, 2025, sinimula ng mga opisyal ng Israel na ipatupad ang kanilang mga plano para palawakin ang kanilang opensiba sa Gaza, na nakatutok ng husto sa lungsod ng Gaza. Nagsimula silang magtipon muli ng mga reservistang militar, habang tuloy-tuloy ang mga airstrike na halos gawing imposibleng mabuhay para sa mga mamamayang Palestino ng Gaza. Pagsapit ng ika-16 ng Mayo, inihayag na ang Operasyon Karwahe ni Gideon. Sa madaling salita, ito ang plano ng Israel na sakupin ang buong Gaza Strip kahit pa may banta ng mga parusa mula sa ilan sa pinakamalalapit na internasyonal na kaalyado ng bansa. Nagsimula ang Israel sa pamamagitan ng paglunsad ng airstrike sa paaralang Fahmi al-Jawjawi sa hilagang kanlurang bahagi ng lungsod ng Gaza sa distrito ng Daraj. Dahil dito, 36 na tao ang namatay at 55 pa ang nasugatan. Pagsapit ng huling bahagi ng Mayo, isang bagong grupong panlaban ang nabuo sa Gaza, ang Popular Forces, na kumikilos sa ilalim ng angkan ni Abu Shabaab. Ang Abu Shabaab ay aktibong tumututol sa Hamas at bagamat sinasabing may dalang Islamistang agenda, sila ay sinusuportahan naman ng Israel. Sunod-sunod na dumating ang mga paratang na ang Popular Forces ay pinupunduhan at inaarmasan mismo ni Netanyahu. Lalong lumala ang mga usaping makatao noong ika-27 ng Mayo nang subukan ng Gaza Humanitarian Foundation na maghatid ng tulong sa Tel al-Sultan. Ang mga Palestino sa lugar na desperado para sa pagkain at medikal na atensyon ay nagsimulang magdagsaan. Ang mga puwersa ng Israel Defense Forces na nakaistasyon sa lungsod sa Aid Distribution Center ay nagsimulang magpaputok sa mga tao, na nagresulta sa pagkamatay ng 10 katao na naghahanap lang ng tulong at pagkasugat ng 62 pa. Ito ay nagpasimula ng sunod-sunod na pag-atake sa mga Palestinong naghahanap ng tulong sa buong Gaza at tinatayang 2,500 pa ang nawalan ng buhay habang 19,000 pa ang nasugatan. Habang nagpaputok ang Israel Defense Forces sa mga tao, ito ay nagpatuloy hanggang kamakailan lamang noong ika-9 ng Oktubre, 2025. Bago pa man sinubukan ng Israel Defense Forces ang kanilang opensiba sa lungsod ng Gaza, pumasok sila sa Deir el-Balah at naglabas ng kautusan ng paglikas noong ika-20 ng Hulyo, 2025. Ang lungsod na ito ay halos hindi napansin ng mga ground forces ng Israel Defense Forces mula nang magsimula ang kasalukuyang digmaan, ngunit nilapitan ito ng mga sundalong Israeli at ng kanilang mga sasakyan. Kinabukasan, sunod-sunod na airstrike ang pinakawalan sa lungsod
Habang dahan-dahang pinalilibutan ito ng mga sundalo, pinutol ang tulong at sinimulan na naman ang isa pang paglusob. Sa kabila ng pagkondena mula sa United Nations at ng kanilang mga internasyonal na kaalyado, pinayagan ang mga puwersang Israeli na sakupin ang lungsod ng Gaza noong mga unang araw ng Agosto 2025. Habang tinipon ang mga reservists, nagbanta ang Norway na ihinto ang pamumuhunan ng kanilang Sovereign Wealth Fund sa Israel at inanunsyo ng Alemanya ang pagtigil ng pag-aproba sa pag-export ng armas sa Israel. Sa kabila nito, 60,000 na reservists ng Israel Defense Forces ang natipon pagsapit ng ika-20 ng Agosto habang nagsimula ng tamaan ng mga airstrike ang mga gusali sa katimugang bahagi ng Gaza. Mula ika-5 hanggang ika-8 ng Setyembre 2025, umabot mismo sa lungsod ng Gaza ang mga airstrike na ito na sumira sa sunod-sunod na matataas na gusali sa sentro ng lungsod. Gumanti ang Hamas sa pamamagitan ng pagpapasabog ng tangke ng Israel na ikinamatay ng 4 na sundalong Israel Defense Forces sa loob. Kinabukasan, inilabas ang utos na lumikas sa lungsod ng Gaza at inilunsad ang opensiba kung saan pumasok ang mga armored na sasakyan at sundalong infantry mula sa mga karatig rehiyon. Pagsapit ng ika-23 ng Setyembre 2025, habang patuloy na binobomba ng mga airstrike ang lungsod ng Gaza, inihayag ng Israel Defense Forces na lubos na nilang napaligiran ang lugar at nasakop na nila ang ilang urban at baybaying bahagi sa paligid nito. Higit sa kalahati ng lungsod ng Gaza ay napasa ilalim na sa kontrol ng Israel pagsapit ng ika-27 ng Setyembre. Nagpatuloy ang mga pag-atake hanggang ika-4 ng Oktubre nang si Netanyahu mismo ang nagpahinto sa opensiba bilang tugon sa ikatlong panukalang tigil putukan. Dito tayo naroroon ngayon sa isang hindi tiyak at marupok na panahon ng tigil putukan na maaaring mabasag anumang sandali. Ang ikatlo at pinakabagong tigil putukan ay nagmula sa panukala ni Donald Trump ng isang 20-puntong plano para sa kapayapaan. Iminungkahi ng pamahalaan ng Estados Unidos na palayain ang lahat ng bihag sa Gaza at tuldukan na ang digmaan sa opisyal na paraan. Ayon din sa plano, dapat umatras ang Israel mula sa Gaza Strip at dapat tanggalan ng armas ang Hamas. Dagdag pa rito, iminungkahi rin ang pansamantalang pamahalaang transitional upang gabayan ang Gaza patungo sa posibleng panahon ng kapayapaan. Tinanggap na ng Israel ang kasunduan at hinihikayat ng mga karatig na bansang Arabo ang Hamas na gawin din ito. Sumang-ayon ang mga militante na palayain ang lahat ng bihag at tapusin ang digmaan at babawiin nila ang kanilang pamamahala sa Gaza Strip. Ngunit hindi pa sila handang tapusin ang negosasyon. Nagbago ang posisyon ng Israel mula sa pagiging agresibo patungo sa pagiging depensibo. Pagsapit ng unang bahagi ng Oktubre at matapos ang karagdagang negosasyon, naabot ang kasunduan sa unang yugto ng planong pangkapayapaan ni Trump kasama ang Hamas. Habang nagsimulang umatras ang Israel patungo sa napagkasunduang linya ng pwesto sa Gaza, inutusan ang Hamas na palayain ang natitirang 48 Israeli na bihag sa loob ng 72 oras. 20 sa mga bihag na ito ay buhay pa nang isinagawa ang palitan at lahat sila ay ligtas na nakabalik sa Israel. Ang Israel Defense Forces naman, sa kabilang banda, ay nagbalik ng mahigit 1,700 Palestino sa Gaza na hinawakan ng walang kaso, pati na rin 250 pa na kinasuhan ng krimen sa Israel. Ayon sa lahat ng ulat, nagsimula nang bumalik ang tulong para sa mga nangangailangan sa hilagang Gaza at mukhang muling napuno ng tao ang rehiyon ng mga lumikas dahil sa pinakahuling paglusob ng Israel Defense Forces. Ang kapayapaan sa Gaza ay palaging naging mahirap makamit at ang labanan ay, sa isang banda, nagpatuloy pa rin sa rehiyon. Noong ika-19 ng Oktubre, 2 sundalong Israeli ang napatay sa Rafah. Itinanggi ng Hamas ang kaugnayan, ngunit naniniwala ang Israel na ang mga militante ang may sala. Nagkaroon ng pangamba na handang labagin ng Hamas ang posibleng kasunduan sa kapayapaan at muling ipinagpatuloy ng Israel ang pambobomba sa Gaza bilang ganti sa mga pagpatay. Hindi bababa sa 29 na Palestino
ang pinaniniwalaang napatay dahil dito. Kalaunan, noong ika-28 ng Oktubre, isa pang opisyal ng Israel Defense Forces ang nagsabing pinaputukan umano ang kanilang mga puwersa muli sa Rafah. Isang sundalong Israeli ang napatay sa sumunod na palitan ng putok at muli itinanggi ng Hamas na sila ang may kagagawan. Tumugon si Netanyahu sa pamamagitan ng karagdagang mga pag-atake at sa mga sumunod na pag-atake ng Israel, hindi bababa sa 104 na tao ang napatay sa buong Gaza. Mula nang ipatupad ang ikatlong tigil putukan, pinaniniwala ang higit sa 1,500 gusali na ang giniba ng Israel sa buong Gaza Strip. Ang nagpapatuloy na digmaan ay patuloy na nagdudulot ng matinding kapahamakan sa mga tao ng Gaza Strip hanggang ika-11 ng Nobyembre 2025. Ayon sa Ministry ng Kalusugan ng Gaza at Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Israel, mahigit 72,500 katao na ang nasawi sa labanan mula noong unang mga pag-atake noong ika-7 ng Oktubre 2023. Mahigit 70,000 sa mga nasawi ay pinaniniwalaang mga Palestino at nasa pagitan ng 70 hanggang 83% sa kanila ay mga sibilyan. 248 na mamamahayag ang napatay habang nagpapatuloy ang labanan, pati na rin 120 na akademiko at mahigit 220 na mga manggagawang makatao. Ang digmaan ay naging isang napakalaking krisis pang makatao sa Gaza Strip, kung saan nagkaroon ng mga kondisyong parang taggutom sa ilang lugar simula noong huling bahagi ng 2024. Ang blockade na umiiral na bago pa magsimula ang digmaan ay patuloy na nagdudulot ng mga problema sa mga mamamayang Palestino sa buong labanan at patuloy na nararanasan ng bansa ang kakulangan sa lahat ng bagay mula pagkain at tubig hanggang gasolina at gamot. Ang supply ng kuryente sa mga ospital at mga planta ng desalination ay naapektuhan ng pagputol ng kuryente sa rehiyon, na nagdulot ng maraming hindi kinakailangang pagkamatay ng mga sibilyan. Noong Hulyo 2020, tinatayang nasa 474 na litro ng inuming tubig lamang ang available kada tao bawat araw. Mas mababa iyon sa 1/4 ng inirerekomendang dami para sa mga emerhensya. Bukod pa rito, ang mga tao sa Gaza ay kailangang mamuhay sa gitna ng tuloy-tuloy na mga airstrike sa isang napakahirap na labanan na tanging marupok na kasunduan sa kapayapaan lamang ang nakikita. Ang mga lungsod ng Gaza ay labis ding napinsala. Ang pagkasira ng mga gusali ay lumampas na sa naranasan ng London at Dresden noong ikalawang digmaang pandaigdig at maraming mahahalagang serbisyo, ospital, paaralan, pamilihan, pabrika at mga tirahan ang gumuho habang nagpapatuloy ang mga airstrike. Tinatayang ng mga mananaliksik mula sa Oregon State University at City University of New York na sa pagitan ng 50 hanggang 62% ng lahat ng mga gusali sa Gaza Strip ay alinman nasira o tuluyang nawasak. Mula nang magsimula ang kasalukuyang digmaan at patuloy pang tumataas ang bilang na ito, nakatayo tayo sa hindi matatag na kalagayan pagdating sa kasalukuyang digmaan sa Gaza. Nagsimula na ang mga negosasyon sa Israel, Palestina at sa iba pang lugar tungkol sa pagpapatupad ng mga susunod na yugto ng peace plan ni Trump. Ngunit ang mga paglabag mula sa Israel Defense Forces at mula sa Hamas ay nagbabanta sa bisa nito sa panahong ito ng hindi tiyak na tigil putukan. Patuloy nating nasasaksihan ang palitan at pagkawala ng mga buhay ng tao habang may mga hostages na ibinabalik at nagpapatuloy ang mga pag-atake. Habang hindi dapat maliitin ang mga panganib at kalupitang ginawa ng Hamas, ang Israel Defense Forces ay naging isang nakakatakot na banta sa mga inosenteng tao ng Gaza, na marami sa kanila ay hindi na makakabangon pa. Habang lumilipas ang 2025 papuntang 2026, ang magagawa lang natin ay umasa na gumana ang planong pangkapayapaan at makita ng iba pang lider ng Hamas ang halaga ng pagtanggap sa tigil putukan. Ang aming mga dasal ay para sa lahat ng naapektuhan ng digmaan.
Naway magtapos agad ang labang ito sa mapayapa at kasiyasiyang paraan. Maraming salamat sa panonood ng video natin ngayon. Kung nahanap mong kapaki-pakinabang ito, paki-like o mag-iwan ng komento sa ibaba. Lahat ng aming nilalaman, mula sa pananaliksik at pagsulat ng script hanggang sa pag-edit at pag-narrate, ay ganap na gawa ng tao at walang ginamit na AI. Kung gusto mong suportahan ang aming channel, paki-subscribe na lang o gamitin ang bell icon para makatanggap ng abiso kapag may bagong Wars of the World na video na ilalabas. Maraming salamat sa panunood.